Did watch The Alibay because of Kim and Paolo. Honestly speaking, the story of The Alibay is so beautiful. Hindi boring and napakahusay na mga gumanap, especially Kim Pao. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Dinala Porteza and yung ibang mga fans nga po ng Kim Pao na pagkasunduan na panoorin po ito ngayong holidays kasi instead daw na manood sila ng movie sa sinehan, ito po yung pinili po nila na panoorin na lang ang The Alibay sa Prime Video PH. Ganyan po kasi kaganda yung Alibay, talaga nakakahawa, no? Base pa lang sa kwento ng mga Kim Pao fans, talagang mako-curious ka, 'di ba? Maging yung friends mo, talagang mahatak mo na manood ng The Alibay. Kasi trending din ito sa buong bansa and syempre, nasa ranking, di po naalis sa top 10. Sabi nga po dito ni Ting, finally no work for today, time to binge watch again The Alibay later. While celebrating Christmas, miss ko na yung mga tunay na bida ng series. Miss ko na si Vinstel. Grabe yung chemistry ng Kim Pao. Nobody could invalidate their tandem kasi kung hindi sila gumanap niyan, I don't think magiging ganyan kaganda. It's all about Kim Pao and Vinstel kasi talaga yan. Kaya sa mga hindi pa po nakakapanood nito, pwede po kayong mag-watch sa Prime Video PH. Samantalang next comment naman mula po kay Ginang Edetana Donza. Sabi niya, hello Ders, napawaw kami sa series ng The Alibay, parang totoo. Andyan lahat ng feeling malungkot, masaya at napaka-intense. Sakit ng dibdib sa nangyari, lalo na sa pagkamatay ni Vincent. Maski kami, di namin matanggap yun. Bakit yun ang ending? Hay nako, iyak ng iyak kami. Well, okay naman na mag-director si Pao, husay naman niya mag-direct na lang siya tulad ni Coco Martin. Kung mag-asawa na sila ni Kimi, magiging happy sila, yun lang ang trabaho niya. Well, okay naman din si Kimi lang ang magsolo kung may project man. Well, si Pao ang maging director niya. Tama naman Pao, mag-resign na siya kasi may diferensya si Pao sa balikat niya na injury siya dati. Mahirap na kung madadamay ang kanyang pilay. You know, pagkaedad ang isang tao, maraming mga sakit-sakit sa katawan, dapat ingatan ang ating sariling katawan. Sana may kasalan na next year ang Kim Pao. In God's will, ipag-pray namin sila. Merry Christmas, Ders. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Edetana Donza. Sana nga po ay mag-direct na lamang po si Paolo Avellino kasi mahusay naman siya mga kakimpo, di ba? Pag talagang inaaral niya, hindi malabo na siya ay maging isang mahusay na direktor. While Chinita Princess naman mga kakimpaw, pwedeng-pwede po siya mag-business. Business-minded naman ang mga Chinese. And also, marami pong franchise ni Chinita Princess, mga kakimpaw, na hindi po natin nalalaman. So, sinisekreto lang po ni Kim Chu ang kanyang mga business. Ganyan po ka-low-case, Chinita Princess, mga kakimpaw, kaya lalo po siyang binibless. So maraming salamat sa komento, Ginang Edetana Donza. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, ang mga topic po na nakalap natin sa hapong ito. At unahin na nga natin pag-usapan ng tungkol dito sa mga pupwede nyo pong i-request or ipagawa kay Kim and Paolo Avellino kasi yun po yung iba-vlog ni Chinita Princess. So paano? Mag-comment lang daw kayo sa latest vlog ni Chinita Princess. Sabi nga dito, sabi pala ni Kimi sa Discord live about sa next Kim Pao vlog, dito daw kayo mag-comment. Dito po sa latest upload po ni Chinita Princess kung anong content ang gusto nyong ipagawa sa kanila. Ako, mas bet ko road trip vlog kasi pareho silang endorser ng Hyundai. Tapos syempre, Q&A portion. So yes, agree ako sa sinabi ni Kim Pao, couple forever na road trip tapos sa may bandang Tagaytay. Siyempre, may question and answer. Kaya kung ano man po yung mga gusto ninyo ipagawa kay Kim and Paolo, mag-comment lang kayo sa latest vlog ni Chinita Princess doon. Kahit ano mga kakimpaw. Basta silang dalawa ni Kim and Paolo Avellino. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw, ang kaganapan kay Kim and Paolo Avellino. So sabi po ng isang netizen, sabi ko na nga ba, may late upload si Kim, basta maingay ang Kim Paulandia mamayang gabi pag may
post si Kim na kasama ang pamilya niya sa Cebu, tsaka na ako maniniwala nasa Cebu siya or baka Christmas sa Cebu tapos pag New Year, tsaka na sila magsama ng Kim Pao. Like noong last New Year, ang tahimik ni Kim noon, unang Christmas ni Kim without Lakam. Oo nga pala mga kakimpaw, noong unang Christmas ni Kim Chu na wala po si Lakam. Si Lakam po na parang tinuturing na mommy ni Chinita Princess. Pero I'm sure happy naman si Kim Chu sa kanyang naging Christmas salubong, lalo na kung ang kasama po ay si Paulo Abilino na kung saan ay nananahimik po ngayon. So meron tayong nabasa ngayon sa social media, sabi ay ganito, totoo nga kaya na nasa New York si Kim at Paulo ngayong Christmas kasi yan ang mga lumalabas sa news ngayon. At balita pa, binisita daw si Aki at binigyan ng regalo. Niyakap daw ng mahigpit si Kimi na parang mami nito. Sana totoo ito kasi hindi ko na alam ang mga lumalabas ngayon sa social media. May nagsabi sa Cebu, may nagsasabing nasa Baguio, hindi na magkaintindihan kung ano ba talaga ang totoo. Pero ito lang ang masasabi ko. Kahit nasaan man sila, basta magkasama ang Kim Pao, sobrang saya ko na kasi syempre, hindi mararamdaman ni Kim na may problema siya pag napapalibutan siya ng taong mahal siya at hindi siya iiwan. Like Paulo na nananahimik din ngayon. Halata talagang pinaghandaan ng Kim Pao ang holiday skip nila kasi kahapon naglabas mga old pics na noong nakaraan pa pala nangyari, meaning planado talaga ang pagsusulo ng dalawa. Anyway, kahit ano pa yan, basta panatag lang ako dito sa tabi-tabi. So, litong-lito na rin ba kayo mga kakimpaw kung nasaan ba talaga si Kim and Paula Avellino? Basta ako +1 ako sa nag-share ng comment na to mga kakimpaw na kahit nasaan man si Kim and Paula Avellino, basta magkasama silang dalawa, happy at masaya na po ako. Kasi para sa akin mga kakimpaw, si Paulo lang sapat na po kay Chinita Princess kahit na wala po sila kama sa buhay niya. Alam natin na mapupunuan ni Paulo Avellino ang mga kakulangan sa buhay ni Chinita Princess like lakam, di ba mga kakimpaw? Kasi full pack na si Paulo Avellino na kay Paulo na yung lahat ng hinahanap ni Chinita Princess para maging masaya yung kanyang Pasko. Basta kahit nasaan silang dalawa, masaya na po tayo mga kakimpaw. Mula sa umpisa hanggang sa huling episode ng The Alibi, malinaw na naging emosyonal at puno ng kilig ang serye. Kaya natural lang na maraming fans ang hindi kapang ending, lalo na kung ito ay naiba sa inaasahan nila. Maraming fans ang umaasa sa mas romantikong pagtatapos o kaya ay may mas malinaw na closure sa relasyon ng dalawang bida. Kapag hindi nasunod ang kanilang inaasahan, nagkakaroon ng disappointment at damdaming hindi patas sa karakter o sa mga fans. Ito rin ay nagpapakita ng lalim ng attachment ng mga fans sa kanilang mga paboritong artista at sa kwento ng serye. Bukod dito, ang reaction ng fans ay kadalasang halo-halo. May ilan na nagiging critical, may ilan na nag-iwan ng memes at jokes, at may ilan na talagang nagkaroon ng heartbreak. Sa social media, trending ang mga posts na nagpapahayag ng kanilang hindi pagtanggap sa ending, na nagpapatunay kung gaano kahalaga sa kanila ang Kim Pao at ang kanilang serye. Maaari ring idagdag na ang ganitong reaksyon ay bahagi ng pagiging fan culture sa Pilipinas. Malakas ang emosyonal na koneksyon sa mga teleserye at sa kanilang paboritong artista. Kahit na hindi ideal ang ending, ito rin ay nagiging topic ng masiglang diskusyon at engagement sa mga fan pages at forums. Sa balitang ito, malinaw na makikita ang lalim ng pagmamahal at attachment ng mga fans ni Kim Chiu at Paulo Avellino sa kanilang serye na The Alibi. Ang hindi pagtanggap ng ending ay nagpapakita na ang kwento at ang chemistry ng dalawang artista ay talagang tumimo sa puso ng mga manood. Para sa akin, normal lang na magkaroon ng ganitong reaksyon ng fans. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga sa kanila ang karakter, ang relasyon ng mga bida, at ang emosyonal na investment nila sa kwento. Ipinapakita rin nito ang kapangyarihan ng media at teleserye sa kultura at emosyon ng mga Pilipino, kung paano ang isang fictional na ending ay maaring magdulot ng matinding emosyon mula sa pagkadismaya hanggang sa malalim na pag-aalala para sa mga paboritong karakter. Bukod dito, nakaka-relate din ito sa phenomenon ng fan entitlement, kung saan ang fans ay may sariling expectations sa kwento at minsan ay na-frustrate kapag hindi ito nasunod. Ngunit sa kabilang banda, ang ganitong reaksyon ay bahagi rin ng engagement. Mas marami ang nag-usap,
nagko-comment at nagsha-share tungkol sa serye. Kaya kahit na kontrobersyal, patuloy itong nagiging sentro ng diskusyon at connection sa fandom. Ang balitang ito ay talagang nakakaantig at nakaka-relate sa maraming fans ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Mula sa simula ng The Alibi, malinaw na ang serye ay puno ng kilig, drama at emosyon at hindi nakapagtataka na maraming fans ang naging sobrang invested sa kwento at sa relasyon ng dalawang bida. Ang hindi pagtanggap sa ending ay nagpapakita kung gaano kalalim ang koneksyon ng mga manonood sa karakter at sa istorya. Para sa kanila, hindi lamang palabas ito. Para sa kanila, bahagi na ito ng kanilang emosyonal na mundo sa loob ng ilang linggo o buwan. Maraming fans ang umaasa sa isang mas romantiko o satisfying na pagtatapos. Kaya naman kapag naiba ang ending sa inaasahan nila, nagiging malinaw ang kanilang disappointment. Ang reaksyon ng fans ay halo-halo. May ilan na tahimik lang ngunit may lungkot. May ilan na nag-post ng memes at jokes para maibsan ang sakit ng hindi inaasahang ending at may ilan talaga na talagang hindi matanggap ang wakas ng serye. Bukod dito, ang ganitong reaksyon ay nagpapakita rin ng kapangyarihan ng fandom culture sa Pilipinas. Ang attachment sa Kim Pao ay hindi lamang tungkol sa kilig ng tambalan nila, kundi pati na rin sa pag-asa at excitement na hatid nila sa bawat episode. Kahit na kontrobersyal ang ending, nagiging sentro pa rin ito ng diskusyon sa social media at forums, kaya patuloy ang engagement ng fans. Sa kabuuan, ang hindi pagtanggap sa ending ay natural lamang. Ipinapakita nito ang lalim ng pagmamahal ng fans sa kanilang paboritong artista at sa kwento ng serye. Bagamat maaring may disappointment, ang karanasan ng pagsunod sa The Alibi ay nag-iwan ng hindi malilimutang emosyon at kilig na tiyak na tatatak sa puso ng mga Kim Pao fans. Bukod sa pangunahing reaksyon ng mga fans, pwede nating idagdag ang ilang mahalagang punto tungkol sa balitang ito. 1. Fan theories at speculations. Dahil sa hindi nila pagtanggap sa ending, maraming fans ang nagbuo ng sariling teorya kung paano sana nagtatapos ang kwento. Ito ay napapakita ng pagiging creative at passionate ng fandom at madalas na nagiging dahilan ng masiglang diskusyon sa social media. 2. Impact sa ratings at social media trends. Kahit na hindi nagustuhan ang ending, tumataas ang engagement sa online platforms. Maraming posts, tweets at videos ang nag-trend, kaya kahit negative ang feedback, nagiging isang paraan ito para mas mapansin pa ang serye at ang tambalan ni na Kim at Paulo. 3. Potential sequel o spin-off. Minsan ang ganitong reaksyon ng fans ay nagiging basehan ng network o producers para mag-isip ng sequel o spin-off. Kapag sobrang passionate ang fanbase, maaring magbukas ito ng oportunidad para sa bagong proyekto na magbibigay ng mas satisfying na ending. 4. Emosyonal na koneksyon sa artista. Ang hindi pagtanggap sa ending ay nagpapakita rin kung gaano kalalim ang attachment ng fans sa Kim Pao bilang tambalan. Para sa kanila, ang kwento at ang mga eksena ay hindi lang fiction. Ito rin ay paraan para ma-appreciate at mas lalo pang mahalin ang mga artista. 5. Lessons sa storytelling. Ang ganitong reaksyon ay paalala rin sa mga writers at producers kung gaano kahalaga ang audience expectations at kung paano maaaring makaapekto ang ending ng isang serye sa fan satisfaction. Minsan, kahit mahusay ang pagkagawa ng serye, ang ending ang pinakamahalagang bahagi para sa viewers. Ang pagtatapos ng The Alibi ay malinaw na nagdulot ng malakas na emosyon sa fanbase ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Marami sa kanila ang hindi tanggap ang ending, at ang kanilang reaksyon ay naglalarawan ng lalim ng attachment sa kwento at sa tambalan ng Kim Pao. Para sa maraming fans, ang serye ay hindi lamang palabas. Ito ay bahagi ng kanilang lingguhang entertainment, emosyon at kilig na inaasam-asam nila sa bawat episode. Reaksyon ng fans. Disappointment at heartbreak. Maraming fans ang umiyak o naglabas ng sama ng loob dahil sa unexpected na ending. May pakiramdam silang hindi nakatanggap ng closure para sa mga karakter, humor at memes. Ang ilan naman ay gumamit ng humor at memes para maibsan ang frustration, isang paraan ng fandom coping mechanism. Active discussion. Patuloy ang fans sa social media, forums at fan pages para i-discuss ang ending, mag-share ng sariling interpretation at magtanong kung bakit ganito ang kinalabasan. 2. Fan theories at speculations. Hindi katakataka na maraming creative theories ang lumitaw. Ilan sa mga popular na speculation ay, paano sana nagtagpo muli ang mga bida sa ibang pagkakataon? Alternate endings na mas romantic o satisfying. Mga hints sa possible sequel o spin-off na magbibigay ng closure. 3. Social media impact.
Kahit hindi positibo ang feedback sa ending, tumataas ang engagement. Trending topics sa Twitter, viral posts sa Facebook at TikTok, at mga discussion videos sa YouTube ang nagpatunay na buhay at aktibo ang fandom. Sa ganitong paraan, mas lalong naipapakita ang passion ng fans at ang epekto ng Kim Pao sa pop culture. 4. Lessons sa storytelling. Ang ganitong reaksyon ay mahalagang paalala sa mga writers at producers. Kahit mahusay ang pacing, acting at production ng serye, ang ending pa rin ang tumatama sa pinakamatinding emosyon ng audience. Kapag hindi nasunod ang expectations ng fans, maaring magdulot ito ng mixed reactions kahit gaano kaganda ang buong serye. 5. Emosyonal na koneksyon sa artista. Ang fan attachment sa Kim Pao ay higit pa sa fiction. Para sa kanila, bawat kilig, bawat eksena, at bawat interaction ng tambalan ay mahalaga. Ang hindi pagtanggap sa ending ay patunay ng lalim ng pagmamahal at suporta sa dalawang artista. 6. Pag-asa sa hinaharap. Maraming fans ang umaasa pa rin sa mga susunod na proyekto ni Kim at Paolo, kung may sequel, special episodes o spin-offs man. Ang kanilang passion at engagement ay maaring maging dahilan para mas mapalawak pa ang kwento o mas maipakita ang tambalan sa mas satisfying na paraan.